Gusto po mga opinyon. Boy Opinyon po ng Boy Opinyon TV. Kamusta po kayo? Sana po palagi kayong maayos. Sa mga ka-opinyon po nating OFW, sana po palagi kayong maayos. Ang bibigyan po natin ng opinyon at pag-uusapan ay yung pahayag po. Mainit po ito ni Senadora Amy Marcos. Medyo maanghang po yung kanyang mga pahayag. Yun nga po, sabay-sabay nating panorin at pag-usapan at bigyan ng opinion after. Ito po. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Yun po, yung first part po ng pahayag niya, ang sinasabi niya po, ang gobyerno daw po ay hindi Marcos. Romualdez daw po at Araneta. Ang masasabi ko po dyan sa kanyang pahayag na yan, di ba po, ang presidente ay yung kapatid niya, si BBM. Pero sa pahayag po niya na yan, ang sinasabi niya lang po, Araneta at Romualdez. Totoo ho yung kasabihan, di ba? Blood is thicker than water. Hindi niya pwedeng, may pahayag siya, pero hindi niya po malahat. Ang sinasabi niya lang po, eh, parang ang sinasabi niya, ang nagpapatakbo ng gobyerno, Romualdez, tsaka Araneta. Pero hindi niya po mailaglag yung kapatid niya. Parang nag-hold back pa po siya, di ba? Pero yun sa ano, sa pahayag niya yan, nilahat niya na. Kasi po, parang ang tingin ko doon sa sinasabi niya, pwede kong sisihin yung dalawa, pero yung kapatid ko, hindi ko pwedeng sisihin. So, ituloy po natin, no? Tsaka natin pag-usapan. Naano lang po ako kasi, yung pahayag niya po, parang nakukulangan ako. Nililinis niya yung kapatid niya, pero nilalaglag niya yung sister-in-law niya, tsaka yung pinsang buo niya. Pero hindi niya ho malaglag yung kapatid niya, parang nagbubulag-bulagan ho ba siya? Yun po yung katingin ko, yung first part po ng pahayag niya. Tuloy po natin. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Yun po, yung kabuuan ng kanyang pahayag. Medyo, yun nga po, kagaya ho nung una ko nasabi, nakukulangan ho ako dun sa pahayag niya. Kasi po, sinisi niya na eh. Nandun na yung context eh. Pwede niya nang sabihin na may pagkakamali yung kapatid ko. Di ba ho? Parang ganun. Kasi po ako naniniwala na kailangan yung presidente accountable dun sa mga nangyayari o magiging desisyon. Kasi ikaw yung presidente eh. Ikaw yung head. Ikaw, meron ka lang kung parang ano, parang parang team, sila yung nag-ano sa'yo, nag-uudyok, nagsasabi ng plano, ganito. Pero end of the day, final decision, ikaw pa rin, di ba ho? Pero ang hindi ko po maintindihan, kahit siya mismo, alam niya yun, pero hindi niya ho mailaglag yung kapatid niya. Di ba po?
pinili niya pa rin po na, sige, sisihin natin 'tong si Martin Romualdez, sisihin natin 'tong si Lisa Araneta. Pero dahil kapatid kita, concern ako sa'yo, bibigyan pa rin kita ng benefit of the doubt. Pero siyempre tayo mga Pilipino, na-scam na tayo, eh, 'di ba ho? Ini-scam na nila tayo, niloko na nila tayo, ninanakawan na nila tayo. 'Di ba parang pangit naman na yung pahayag niya na ganyan, na kulang yung pahayag niya, eh, maniniwala pa rin ho tayo sa sinasabi niya. Well, yung sa'kin po yung sense na sinabi niya, oo maganda. Pero sana binuo niya na. Kasi po, yun nga, presidente yan, eh. Hindi mo yan puwedeng kung hindi niya gusto yung ginagawa niya o kung yung mga nagsasabi sa kanya hindi gusto, hindi gagawin ng presidente yan. So, ibig sabihin ho nun gusto rin niya yun. Yung kagaya ho nung sa huling part ng sinabi ni Senadora Amy Marcos, pati ba yung hustisya imported? Totoo naman po, 'di ba? Kaya pinadala si former president sa ICC para may pagtakpan sila, para pagtakpan yung ginawa nung kanyang asawa na yun po yung nangyari sa Los Angeles. Yung mga white substance po, mga pulburon, 'di ba po? At yung kung hindi po nagbe-benefits dito si BBM, hindi niya po gagawin yun yung kagaya po nung pag, mag-a-approve ng national budget. Kahit ang dami pong anomalya, eh, in-approve niya. Kung di po magbe-benefit si BBM diyan, di niya naman i-a-approve yan, 'di ba? Pero ang kagaya nga po ng sinasabi ko, 'pag presidente ka, accountable ka. Yung final decision nasa iyo, 'di ba ho? Yun nga, nakukulangan lang talaga ako kasi nagbitaw ka na ng salita, eh. Sana binuo mo na, 'di ba ho? Tsaka yun nga ho, kagaya ng sabi ko sa nakaraang kong video na sayang yung pagkakataong ibinigay natin sa kanila. Kahit po si Senadora Amy Marcos sinasabi, 36 years yung inantay nila para linisin yung apelyido nila. Well, ako gano'n din 'no. Sayang yung pagkakataon na binigay namin sa inyo. Kasi pagkakataon niyo na 'yan para linisin yung pangalan niyo, na ituwid kung ano man yung pagkakamali. Eh, wala ho, gano'n pa rin ho. Nakatatak pa rin po yung 'pag Marcos, kurap, 'di ba po? 'Pag Marcos, manlalaglag, 'di ba po? 'Pag Marcos, pambebenta ng kapwa Pilipino, 'di ba po? Yun lang ho yung pahayag ko diyan at opinyon ko. Kayo po mga ka-opinyon, meron po ba kayong pahayag o komento o opinyon tungkol ho dun sa nasabi ni Senadora Amy Marcos? I-comment niyo po dito para mabasa ko po at baka ho sa susunod na video, yun po ang pag-usapan natin. Ah, Isa po pala, may hilingin ako sa inyo, mga ka-opinyon. Napapalapit na po ang eleksyon. Kung hindi ho ako nagkakamali, less than 48 hours na lang po, botohan na. Bumoto po tayo ng tama, yung nasa ayon, yung sino po yung talagang gusto natin. Huwag po tayong makinig sa ganito o ganito ng mga politiko na tumatakbo na totoo po, ngayon nagsasalita sila kasi halalan. Pero pagkatapos po ng halalan niyan, hindi na po sila lalapit sa inyo. Wala na po silang pakialam sa inyo. Iboto po natin yung tama. Yung tingin natin na hindi maging murap, pakikinggan tayo, gagawa ng tama para sa bayan. Ako may palaging sinasabi, sana po kayo ganun din. Lahat po tayo, mahal natin yung Pilipinas.
pero ang hirap niya ipaglaban. Kasi po, madalas nagkakamali tayo sa pagpili ng tamang leader. Di ba po mga ka-opinyon? At isa pa po, yung pagpili po ng party list. Yung kagaya nga po no sinabi ni ni VP Inday Sara Duterte, yung tingog party list po, huwag po natin iboboto. Kasi po, pag yan ang binoto natin, si Martin Romualdez po o si Speaker Romualdez, magkakaroon po ng 3 seat sa Kongreso. Una po yung sa kanya, yung kanyang distrito, tapos yung dalawa po yung tingog. So yung asawa niya, tsaka ho yung isa nilang po-open. Pero ang may say pa rin po dyan, si Speaker Romualdez. Medyo iba lang ho talaga tong tingog, medyo may kakorupsyon. Hindi ko nga po maintindihan. Yung asawa niya ay kinukonsente siya, di ba ho? Tapos, yung pangalawa po, yung mga Makabayan Block. Ako po, ang opinion ko dyan sa Makabayan Block, yung mga parties po yan, wala lang po silang nagawa sa gobyerno eh. O sa ating mga Pilipino. Ang gusto lang ho nila yung pondo. Pondo, para yung pondo na yun magamit nila sa kanilang pangsangkariling, ano po, yung pinaglalaban po, yung pangsariling pinaglalaban. Pero po, ano po bang nagawa nila? Tatanungin po natin sino po bang ano, best example na lang po, itong ang pangalan po nito, yung pinsan po ni Claire Castro, si Franz Castro. Ano po bang nagawa nila? Di ba wala po? Kung napanood niyo nga po yung Quadcom, ang tatapang po nila. Di ba nyo, kala nyo kung sino dahil binigyan lang ng pagkakataon. Pero kung susumahin lang po natin at bibigyan ng pansin, hindi po nila na-realize na ginagamit lang sila ni Speaker Martin Romualdez. Kumbaga po sa gera, sila ho yung nilagay nila first line of defense. Ginamit sila para pang-atake kay VP Sara, kay former President. Pero tingnan nyo po ito, pag po yung gulong umikot na o si VP Sara na yung nakaupo bilang presidente, tingnan ho natin yung mga tapang ng mga ito. Yun lang po, mga opinion. Yung, yun nga po, i-comment nyo lang po yung opinion nyo tungkol sa pahayag ni Senadora Amy Marcos sa comment section. Sige po mga opinion. God bless you all.